Magandang umaga mga kamakdo at Merry Christmas po pala sa mga taga-subaybay po natin. At ngayon po ay magdo-drawing naman tayo. So hindi tayo gumamit dito ng lapis, bale direct method to. So red ball pen muna ng ating ginamit dun sa ating gagawing sketch. Parang siya, pang outline. Medyo matagal na rin tayo hindi nakapag-drawing mga kamakdo kaya yun. Nahihirapan tayo ngayon. So parang dati talaga ang ating channel dapat talaga art channel Kaya lang dahil nga may trabaho tayo, hindi tayo masyadong nakapag-drawing araw-araw. So para mas maganda siguro ibalik natin yung art video natin. Ang scene dito ay yung babaeng nakaupo tapos may aso. Parang lang, yung slice of life, yung mga pangkaraniwang scene sa bahay. So bakit hindi tayo naglapis? Kung siguro inisip niya bakit hindi tayo gumamit ng lapis, dahil napansin ko kasi pa nagwa-watercolor tayo at yung watercolor painting tapos nag-sketch ka ng lapis, yung mga professional hindi na nila binubura yung sketch nila na lapis. So hindi ko alam bakit nung sinubukan ko mag watercolor, kaya pala hindi nila binubura yung ibabaw ng papel ng watercolor paper. Nagkakaroon ng parang sugat, yung nawawala yung kinis ng papel, hindi nagkakaroon nawawala yung pagkakapantay-pantay nga. So pag tinamaan siya ng color, kinakain niya yung kulay. So hindi pantay, hindi, ang pangit. Parang mayroon parang may pimples yung painting mo dahil nga dun sa pagkakabura. Kaya ito, nagpa-practice tayo na direct method, hindi nagagamit ng lapis. Yung hindi ka magbubura pala. Hindi, ibig ko sabihin pwede naman tayong gumamit ng lapis, hindi ka lang magbubura. Naisip ko bakit hindi na lang ballpen na lang. So ang gamit natin dito ay ballpen na red at saka itim lang. Ayan. Medyo nahihirapan tayo ngayon sa perspective saka anatomy. Kaya yan, mabagal tayo mag-drawing. Kasi sa tagal natin hindi nakapag-drawing, yung ating hands at eye coordination parang humina Kaya parang yan, hirap na hirap tayo mag-drawing yan. Pero bala ko sana gumawa tayo ng kumari araw-araw talaga mag-sketch para yung kahit sketch lang na simple, pero dapat araw-araw para yung skills natin na na-improve. So pagkatapos natin itong i-drawing, kukulayin natin to siguro sa susunod na, dahil hahaba masyado ang ating video. Hindi to speed, hindi tayo nag-speed drawing dito. Hindi ko inedit yung video na yung pinabibilis. Ito po ay real time. Real time yung ginawa natin video para makita nyo talaga yung process, yung buong process. Kaya lang talaga boring dahil
mahaba masyado yung video. Kung i-compress naman natin ng 10 minutes, hindi nyo makikita yung buong process. So ayan, inaano lang natin yung parang structure ng drawing. Talagang hindi perfect. At ngayon pala mga kamakdo ay Christmas. So sana happy ang mga Christmas natin. At siguro next year, 'di ba? 2026 na. Sana maging maganda yung ating sa buong Pilipinas siguro. Dapat yun ang ating buong ipag-pray na ayos na yung ating bansa. At siguro maganda gawin natin to kung araw-araw tayo para yung bang napo-force din kayo na na-inspire din kayo na mag-drawing. Mga talaga araw-araw. Kung gusto niyo gusto niyo ma-improve yung skills niyo, araw-araw kayo mag-drawing. So, pwede nyo gawin tong direct method ng drawing na hindi gumagamit ng lapis para yung hindi naman kasi kailangan na perfect yung drawing eh. Tingnan nyo naman yung mga painting ni Van Gogh, diba? Hindi naman siya perfect. Pero, mapipil mo eh. Kaya yung tingnan natin yung picture, di ba? Bakit ka pa nagpapakahirap mag-drawing? Pwede mo naman picturean, di ba? So, sa picture wala yung element ng yung pinakang DNA ng tao. Yun na napansin natin eh. Pero pag pinaint natin yung isang scene, although hindi, 'di ba, pag picture pag picture perfect talaga eh. Kopyang-kopya, 'di ba? So ang goal natin dito hindi kopyahin yung expression habang nagdo-drawing tayo. Ini-express natin yung pinakang scene. At yun yung pinakang parang yung art niya na hindi kahit si Mona Lisa hindi perfect ang pagkakagawa kay Mona Lisa eh. Kung pag-aaralan natin yung anatomy ng ulo ni Mona Lisa, hindi siya perfect eh. Asymmetrical yung ulo niya eh. So, pero bakit ang lakas ng dating niya, di ba? Ang nagdala kasi doon yung kanyang ngiti, smile, na siguro taon nata ginawa ni Leonardo yun eh. At nag-aral pa siya ng human anatomy. Yung knowledge niya sa human anatomy. Kaya kakaiba yung ngiti ni Mona Lisa eh. Ang art style natin ngayon, bali pen and color. Yan, parang lang, yung parang art style ng comics. Masyado na tayo madaldal ah. Sige, mag-focus lang tayo sa process mga anak to. So, dito, ini-imagine lang natin yung perspective. Kasi nga wala tayong lapis eh. Yung parang imagination lang. Tapos, yan, ito po yung ating reference. Na, yan, makikita natin kumakain ng tinapay. Tapos, parang nanghihingi yung aso eh. May story, di ba? May story yung drawing. Kahit na walang nakasulat, nakita natin may story. At yun ang gusto ko talaga sa mga scene eh. Yung hindi ka lang basta-basta magdo-drawing ng random. Maganda yung picture parang may pinapakita na may story. Simple lang, di ba? May background pa tayong tahol ng aso. Kagabi kasi parang yung ang ingay kagabi kaya hindi tayo makapag-vlog.
Dahil kabi-kabila ang video okay. May nagbibideo ako sa likod, may nagbibideo ako sa harap. At ay grabe. So, dahil nga sa lubong sa Pasko masaya naman. So tayo, hindi naman tayo naghanda na. Ano lang tayo? Nag-order na lang tayo online na chicken, tapos yun, rice, ganun lang. Tapos lechop, yung lechop lang ganun. Hindi tayo naghanda ng yung bongga. Hindi, parang normal na araw lang. So, yan. Ngayon naman, hindi natapos natin yung red. Teka. Yung red na drawing. Red pen. So, ito, yung itim naman gagamitin natin na parang pang siya, yung itatama natin. Parang ito naguguluhan din ako. Yung red parang skeleton. Kung sa bahay parang ito yung pinakang poste, yung kahoy ni skeleton. So pagdating naman sa black pen, ito naman yung binubuo na natin yung bahay, parang ganun. Yan, binubuo na natin yung drawing. Tapos ang third process, yung shading. Shade na tayo. Kaya lang yung ballpen natin, matagal ko na kasi binili tong ballpen na to So parang magwa 1 year na So tuyo na. Kaya tinan mo, ilang beses nating hinahagod yung ballpen, no? Ayaw niyang ang hindi siya masyadong maitim. Parang Saka pala ito, sinapinan ko yung papel Nakalimutan ko sapinan Bumabakat dun sa susunod na papel Siyempre pangit. Kaya lalagyan natin na sapin, mga kamakdo, yung watercolor ito yung palpak na painting ko ng watercolor. So hindi ko tinapon yung papel kasi ginagamit ko rin yan Yung nagkukulay ka, i-testingan ng color. Diyan ko tinetesting yung color. Kaya hindi ko tinapon. Sayang din magagamit din siya, may pakinabang pa rin. Kahit pwede natin pansapin. Kaya nakikita nyo daming color sa gilid So yan, problema natin sa ballpen natin ay natuyo na yung ink. Yung ibang artist ang ginagamit talaga yung Indian ink, tapos may brush. Maganda talaga yun. Kung meron kayong pang may maganda kang brush na yung Chinese brush na yung ginagamit nilang panulat. Ganun ang ginagawa na pang shading, maganda yun. Kahit sa mga comics ginagamit yun Ang problema dito sa aso, napansin ko kasi nakatalikod yung aso Hindi kita yung uso niya. Saka ito chow chow to siya, mabalahibo. So hindi na natin dinrawing yung balahibo. Structure lang ng aso. So naka-diaper dito yung aso. Siguro dahil nasa loob ng bahay, baka umihi kung saan, di ba? Kaya siguro kaya may kwento talaga itong drawing Siyempre, i-analyze natin bakit siya naka-diaper. Maaring yung aso yung di ba may ganong aso yung ihi ng ihi kung saan. So nakakaawa naman kung lalagay natin sa labas, di ba? Kung itatali sa labas. So siguro kaya dito sa picture naka-diaper siya. So kahit umihi siya,
hindi siya magkakalat. Sinimplify lang natin dito yung yung sa main kape natin. Wait lang mga kamakdo. Simplify natin yung drawing dito kasi marami siyang yung background niya. Marami siyang anong tawag doon? Maraming object sa likod niya. So magulo, 'di ba? So pag magulo yung background niya, pwede na nating i-simplify na lang kasi hindi naman yung topic ng ating drawing. Hindi siya yung topic. So pero kailangan pa rin, importante pa rin yung background. Kasi yun yung parang nag-a-add sa story. Ito, may dinrawing tayo dito na ano to palaman. Parang liver spread. Kaya lang, sobrang liit niya So, isi-simplify na lang natin. Pero may nakita kong artist mga kamakdo na talagang most detailed, napaka-detailed niya talaga mag-drawing. Grabe. Parang ultimo langgam. Kuwang-kuha. Hindi, exaggerated lang ako mga kamakdo. Yung parang, ibig ko sabihin, yung background niya talagang detailed talaga, detailed. Grabe. Ma-amaze ka. Pwede man natin gawin yung kaya lang kukonsume ng mahabang oras yun. At bukod doon, kailangan natin ng maraming klase ng pen. Kasi syempre, pag yung background na yung background na pag yung background ay detailed, marami siyang yung pen na gagamitin mo, hindi kagaya nito na ito atang pen ako 0.5 ata ang nito yung yung guhit niya 0.5 yung sukat. So mga maganda doon mga point. Alam ko mayroong 0.2 na 0.3 o 0.2. Manipis lang yung pagkakasulat. Yung pag sinulat mo manipis. Maganda yun sa mga detailed. Ito, dinodrawing natin yung background niya. Parang siya yung mga alam tawag doon. Parang bricks na nakadikit lang. Hindi naman siya totoong bricks Yung parang nabibili lang na dinidikit. Pero mukha siyang bricks pag dinikit. Parang ganun. So, sinimplify lang natin siya. Yan, gumawa tayo ng horizontal na guhit. Tapos, nilagyan lang natin ng mga parang gitli-gitli na na pababa na guhit para magmukha siyang bricks. Ito yung una nating natutunan na illusion Illusion lang 'to mga makdo. Yan Hindi nyo papantay-pantayin yung guhit para magmukha siyang bricks. Ayan. O diba? Mukha na siyang pader. Para ito yung natutunan ko ata nung ba yun? Siguro mga 11 years old ako. Kasi yung nagkaroon sa amin ng parang drawing contest. Kasi lahat ng magpipinsan magagaling mag-drawing nung bata pa ako. Yung mga pinsan ko, gagaling mag-drawing. So sila talaga lumalaban na ng contest sa school. Samantalang ako, wala pa akong sinasalihan. So nagkaroon tuwing Christmas na ganito. Parang kasi na yung mga kamakdo parang napapahaba na yung kwento natin parang family reunion. Tapos ginaganap yung Christmas namin dati nung bata pa kami sa isang bahay lang.
Sa ano yan, sa taga ano ako mga kamakdo eh, taga Lucena City tayo sa Quezon. Eh, hindi naman pwede sa ibang bahay dahil ang dami namin eh. Ilan yung, ilang magkakapatid yung tito ko, saka tita. So, marami sila siguro. Baka mga 11 sila eh. So, hindi pwede sa bahay na maliit. Ang tita ko sa Lucena, may ano sila, may malaki silang bahay. Sa sila yung malaki ang bahay pala. So malaki yung bahay nila. Doon, kaya doon ginaganap yung Christmas namin. Every year. Doon nagkikita-kita yung mga magpipinsan. Diyan tayong bata. Kasama na tayo doon. Bata pa tayo noon. Di, magkakaroon ng, may hindi sasabihin ng topic. Hindi sasabihin ng topic. Pag oras na ng contest, saka sasabihin, yung tita ko na art teacher siya sa high school, siya yung nagpapalaro nun. Di sabihin, magkakaroon tayo ng drawing contest. Ay, hindi pala drawing yun. May kulay yun. Painting contest sa draw. Basta bahala kayo kung gusto nyo. Basta drawing na, painting na nga. Painting contest. Ang topic nun parang yung parang scene sa probinsya. Sabi, gumawa kayo ng bahay na ang setting province. Yun ang topic. Tapos, pag natapos nyo na yung painting, isasubmit nyo. Pero hindi nyo lalagyan ng pangalan. Kasi nga dahil magkakamag-anak o dahil minsan yung tita ko, anak niya yung kasali rin yung mga anak niya eh. So magkakaroon ng parang bias kung sa judge, pagde-judge. So walang pangalan yung isasubmit namin na painting. At parang ano eh, magsisimula yun ng siguro mga 10 ng umaga. Tapos may oras eh, may deadline din eh, mga 3 p.m. So yun, magpipaint na kami, masaya. Hiraman ng gamit. Problema, hindi tayo marunong ng mga gamit nila kasi high-tech na yung gamit nila eh. Hindi pa ako marunong mag-watercolor ng mga kamakdo. Kasi wala naman kasi akong watercolor eh. Crayon lang ang gamit ko. Crayola, yun. Crayola pala. Nakalagay, tatakata ng Crayola eh. So, yun. Crayon lang ang gamit ko. Tapos meron silang, doon ko nakita yung yung Crayopas. Yung Sakura Crayopas na pastel pala yun. Wala akong alam sa gamit nun. Isang gamit pa natin yung, dahil elementary ako, yung lapis na itim na malaki. Malaki siya, yung taba niya eh. Mumurahin lang yun. Tapos may pambura siya na malaki rin. Basta kulay itim siya na ang taba. Matabang lapis. Ewan ko kung meron pa ngayon ng lapis na yun. Ganun ang lapis ng elementary. Kasi ang ganda siyang hawakan. Pansulat kasi yun eh. Tapos yung mga pinsan ko yung ginagamit nila. Saka meron silang yung poster paint. Na para siyang watercolor. Nakalagay siya sa mga maliliit na jar eh. At sabi ko, wow, paano kayo gamitin yun? Ay sila, dahil lumalaban na sila ng drawing at painting contest sa school. Parang, alam nyo yun, parang sanay na sila. Parang nilalaro lang nila. So, daldal natin mga kamakdo, ano? So, ano yung suma total? Ayun, talo tayo. Dito ko na kuha yung technique. Yun yung paggawa ng bricks, yung illusion. Nakita ko kasi pinsan ko gumawa ng nilagyan niya ng well. Yun, yung may well siya. Tapos nakita ko paano niya ginawa yung bricks. Ganun lang pala ang technique nun. So may natututunan ka rin. So kakahulan sa labas kasi may dumadaan sa akin. Kaya hirap mag-vlog mga kamakdo, maingay.
Ayan, matatapos na yung ating drawing. Naglalagay naman tayo ng shading. Ang problema dito sa reference natin, ang daming source ng light eh. Maaring kasi 'di ba sa bahay, maaring dalawa tatlo ilaw na bukas. So hindi yung shade niya, hindi mo alam kung saan tatama eh. Tingnan nyo, may shade siya, mayroon siyang background sa likod na itim. Pero pero nasa ulo niya, makita nyo, doon yung liwanag eh. So, ibig sabihin, hindi lang isang ilaw to. Dahil nga hindi na makita sa picture. Kaya sasabihin nyo, bakit ganun? Ba't may shade doon? Eh, kasi nga, yung multi yung ilaw nila rito. Hindi lang iisa. Yung source ng light. Kaya yung shadow niya kung saan tumatama. Pero sinimplify na lang natin dito yung shadow. Talagang yung ballpen natin ang hirap talaga. Dahil tuyo na yung ink. Ayan o. Ayaw niya lumaban. Ayan. Pero pwede tayo mag-sketch kamakdo ng mga maliliit lang. Maliit lang tong papel natin na to. Itinan nyo. Mumurahing sketchpad lang to. So hindi naman natin kailangan na mahal na sketchpad. Kaya lang manipis talaga yung papel. Pag mumurahan yung sketchpad natin, manipis yung papel. Madali siya mabutas. Kaya bukod dun yung kulay siguro, mga 2 layer lang ng kulay ang pwede natin kulay dito. Kasi hindi niya na i-accept yun eh. Yung pinakangipin ng papel, lang. Manipis lang eh. Yun lang ang disadvantage talaga pag gumamit tayo ng mumurahin na na sketchpad, manipis. Saka ilang layer lang ng kulay ang malalagay natin dito pag nag watercolor na tayo. So pasensya na kayo sa ingay mga kamakdo at ay nako. Dumaan na tayong truck ng basura. Saglit lang mga kamakdo, magtatapon tayo ng basura. Ha? Bali kasi mga kamakdo ito. Ito ang drawing. Kahapon ko pa to sinute eh. So naglagay lang tayo ng voice over kasi to eh. Ito yung bagong requirements ngayon sa paggawa ng video. Kung mapapansin nyo na tayo eh. Nag-erase tayo ng mga video natin sa YouTube kasi yung bagong policy ni YouTube ngayon kailangan ng commentary. Dahil nga walang commentary yung mga dati natin video, so nagkaroon tayo ng parang anong tawag doon, parang tayo na suspended yung ating channel
Kasi yung ating mga gaming, kasi maano talaga ang gaming. Yung gaming channel. Mahirap talaga magkaroon ng gaming. Kasi sa gaming, dahil yung mga games ko kasi ito nga ang ingay sa labas eh. So, ayan na. Ano ba to? Matatapos na. So, yung gaming channel, kailangan na ano talaga, heavy edited na. Tapos kailangan ng commentary. Karamihan sa video natin, walang commentary. Gawa ng, ang hirap mag-shoot ng ano, nagko-comment gawa. Maingay talaga eh. Tingnan mo. Nagbablog tayo ngayon tapos may dumaan na truck ng basura. So, tinapon ko yung iba natin. Kaya iniwan ko muna kayo mga kamakdo kasi nagtapon tayo ng basura. At ito matatapos na yung ating drawing. So, tinawag napakasi ano lang naman eh. Simple lang naman yung ating drawing. At alam ko linggo pa ang tapon ng basura. Ano mga araw ngayon? 20, 21, 22, 23, 24. Ay, oo nga pala. Webes nga. So, ito na. Tapos na yung ating drawing mga kamakto. At nagsi-shade na lang tayo. Saka hindi na rin tayo naglagay ng music sa video. Ang problema kasi sa music, dati gumagamit ako ng music, yung parang background, parang maganda nga naman yung video. Problema sa music, di kumuha tayo ng ano, na non-copyright music. Tapos anong nangyayari nito? After 2 years, maka-copyright ka. Kasi yung may-ari ng music, parang ano, i-copyright niya yung kanyang music. Pero dati, hindi niya kinopyright. So parang ano, parang scam siya. Na, syempre, may mga creator naghahanap ng music. May magpapublish ng music na non-copyright. After 2 years, ika-copyright niya. Yun, may issue ka na YouTube ng ano, copyright claim. Kaya hindi na tayo naglagay ng music. Simple lang yung video natin to, voice over lang. Mas maganda pa nga yung ganun eh, kasi iwas copyright tayo. Ay ito. Tingnan nyo yung drawing. Kaya lang hindi na natin sinama yung electric fan. Kasi hindi naman siya ano, tawag doon. Hindi siya kailangan dito sa kasi parang putol kasi electric fan. Hindi siya magmumukhang electric fan eh. So kiniliro na lang natin yun. At ito nilagyan natin ng petsa. Kagabi pa natin ginawa ito kaya nag voice over lang tayo kasi requirements yun. So salamat sa mga sumuporta sa channel natin na talagang ganun. Kailangan natin mag-delete ng videos natin yung mga previous video natin. At move on lang tayo. So ito yung ating final na drawing at yan lang. Tapos kukulayan na natin to. So salamat sa mga sumuporta at sa ating channel at ito magdo-drawing pa tayo. Samahan nyo mag-drawing sa mga susunod nating vlog.